Metamorphosis ni Charis Pempenko, isang paglalakbay mula sa entablado ng mundo patungo sa pagkilala sa sarili. Sa kasaysayan ng musikang Pilipino, may mga pangalang sumisikat na tila bituin sa kalangitan, maningning, kahanga-hanga, at saglit na nagbibigay liwanag sa madla. Isa sa mga pinakatumatak na pangalan sa modernong pasyon na panahon ay ang kay Charis Pempenko, ang batang mga awit na ang boses ay bumasag sa mga hangganan ng heograpya at wika at umaling-awngaw sa pandaigdigang entablado. Ang kanyang tinig na tinaguri ang isa sa pinakamahuhusay sa kanyang henerasyon ay naging simbolo ng pambihirang talento at pangarap na Pilipino. Subalit, sa kasagsagan ng kanyang katanyagan, isang unti-unting pananahimik ang napansin ng marami. Nawala ang sunod-sunod na balita, humupa ang malalaking pagtatanghal, at ang liwanag na dating nakatutok sa kanya ay dahan-dahang lumaamlam. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang pagbabalik tanaw sa isang karerang minsan ay nasa rurok ng tagumpay. Ito ay isang malalim na pagsisid sa salaysay ng isang boses na umakyat sa pinakamataas na tanghalan at sa katahimikang sumunod matapos ang masigabong palakpakan. Ano ang tunay na nangyari sa karerang inakala ng lahat na walang hangganan ang pag-angat? At ano ang naging kapalit ng kasikatang minsan niyang hinawakan? Ito ang kwento ng pagbabago, pagtuklas, at ang masalimuot na paglalakbay sa pagitan ng imaheng binuo ng industriya at ng tunay na pagkataong nagpupumiglas na makalaya. Ang pagsibol ng isang pambihirang talento sa gitna ng hirap. Ang simula ng paglalakbay ni Charis Pempenko ay isang naratibong pamilyar at malapit sa puso ng maraming Pilipino. Isang kwento ng pag-asang sumisibol mula sa lupa ng kahirapan. Lumaki sa isang mundong may limitadong pagkakataon. Natuklasan niya sa murang edad na ang kanyang talento sa pag-awit ay hindi lamang isang biyaya, kundi isang sandata, isang kasangkapang maaaring gamitin upang labanan ang araw-araw na pagsubok at bigyan ng bagong pag-asa ang kanyang pamilya. Ang bawat pagtuntong sa entablado, maging ito man ay sa mga amateur singing contest sa barangay o sa maliliit na palabas sa telebisyon, ay hindi lamang isang kompetisyon para sa karangalan o tropeyo. Ito ay isang desperadong pakikipaglaban para sa isang mas magandang kinabukasan. Sa mga entabladong iyon, na puno ng pangarap at pag-asa ng hindi mabilang na kabataan, unti-unting nahasa at nasubok ang kanyang pambihirang kakayahan. Ang kanyang boses ay hindi pangkaraniwan. Nagtataglay ito ng lakas, kontrol at lalim ng emosyon na bihirang marinig mula sa isang bata. Hindi ito isang tinig na para lamang sa pagpapakitang gilas. Ito ay isang boses na tila may pasan na karanasan. Isang salamin ng mga pinagdaanang paghihirap at pangarap na nais abutin. Bawat nota ay may bigat, bawat himig ay may kwento. Sa pag-usbong ng digital na panahon, partikular na ang platapormang YouTube, ang kanyang talento ay nakahanap ng bagong daluyan upang maabot ang mas malawak na manonood. Ang mga video ng kanyang pag-awit, partikular ang kanyang mga bersyon ng mga awiting nangangailangan ng mataas na teknikal na kahusayan, ay mabilis na kumalat sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa simpleng mga recording na kuha sa loob ng tahanan o sa maliliit na estudyo, ang kanyang boses ay tumawid sa mga karagatan at kontinente at napunta sa pandinig ng mga international producer, kilalang personalidad at milyon-milyong manonood. Sa isang iglap, ang batang minsang nangangarap lamang sa isang sulok ng Pilipinas ay naging isang pandaigdigang sensasyon. Isang simbolo ng pag-asa na nagpapatunay na ang tunay na talento ay walang kinikilalang hangganan. Pagtahak sa pandaigdigang entablado ang rurok ng tagumpay. Ang pagpasok ni Charis sa pandaigdigang industriya ng musika ay maihahalin tulad sa isang panaginip na naging katotohanan. Isang panaginip na hindi lamang niya pinaghirapan, kundi pinaniwalaan din ng isang buong bansa. Ang mga imbitasyon sa mga palabas sa telebisyon na pinapanood ng milyon-milyon sa buong mundo ay naging sunod-sunod. Nakatrabaho niya ang ilan sa mga pinaka-respetadong pangalan sa industriya ng musika at naging bahagi ng mga proyektong tila imposible at malayong marating para sa isang Pilipinong mga awit. Ang kanyang paglabas sa mga sikat na international talk show at ang pagkakaroon ng papel sa isang kilalang serye sa telebisyon ay hindi lamang mga personal na tagumpay. Para sa maraming Pilipino sa loob at labas ng bansa, ang bawat pag-angat niya ay tagumpay ng buong lahi. Siya ang naging buhay na patunay na ang talento ng Pilipino ay world class
at kayang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon, isang testamento na ang pinagmulan. Gaano man kahirap ay hindi hadlang sa pag-abot ng pinakamatatayog na pangarap. Siya ang naging mukha at boses ng pag-asang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Ang bigat ng korona, presyur, imahe at panloob na tunggalian. Ngunit kasabay ng mabilis na pag-akyat sa rurok ng tagumpay ay ang pagbigat ng presyur na kaakibat nito. Sa likod ng bawat matagumpay na pagtatanghal, ng bawat papuri mula sa mga kritiko at ng bawat palakpak mula sa madla ay may isang imaheng kailangang panatilihin. Sa makinang ngunit mapanuring mundo ng show business, ang pambihirang talento ay madalas na hindi sapat. May mga inaasahan, may mga hulmang kailangang pagkasahin at may mga pamantayang kailangang sundin. Ang pressure na ito ay maraming mukha, may inaasahan sa kanyang pananamit, sa kanyang pagkilos, sa kanyang pananalita, at sa kabuuan ng kanyang personalidad. Bawat galaw niya ay masusing sinusuri ng publiko at ng media. Bawat salitang binibitawan ay binibigyan ng kahulugan at interpretasyon. Para sa isang batang artistang mabilis na isinalang sa ganitong uri ng pagsusuri, ang mga inaasahang ito ay unti-unting naging isang mabigat na pasanin. Habang patuloy ang paglabas ng mga album at ang sunod-sunod na pagtatanghal sa iba't ibang bansa, may isang bahagi ng kanyang sarili na nanatiling nakakubli, hindi mailabas at hindi maipahayag. May mga damdaming sinusupil. May mga tanong tungkol sa sariling pagkakakilanlan na walang malinaw na sagot. At may isang palaging pakiramdam na may kulang sa kabila ng lahat ng natatamong tagumpay. Sa panlabas, siya ay si Charis Pempenko, ang hinahangaang international singing sensation. Ngunit sa loob, may isang katahimikang walang sino man ang nakakarinig. Isang panloob na tunggali ang dahan-dahang kumakain sa kanyang pagkatao. Ang mismong spotlight na nagdala sa kanya sa tugatog ng katanyagan ay siya ring aninong unti-unting naglayo sa kanya mula sa kanyang tunay na sarili, ang pananahimik at ang paghahanap ng katotohanan. Sa paglipas ng panahon, hindi na iwasan ng publiko na mapansin ang mga unti-unting pagbabago. Humina ang daloy ng malalaking international project. Kumonti ang kanyang mga paglabas sa lokal na telebisyon at dahan-dahang tumahimik ang mga balita tungkol sa kanyang karera. Para sa ilan, hindi na iwasan ang mga dagliang paghatol. May mga nagsabing ang kanyang ningning ay kumupas na. May mga nag-isip na nagbago na ang panlasa ng industriya at ng mga tagapakinig. At may mga nagsabing isa lamang siyang bituing mabilis na sumikat at ganoon din kabilis na nawala. Sa isang industriyang mabilis magbago ang atensyon ng publiko, madalas ay hindi na nabibigyan ng puwang ang tanong kung ano nga ba ang tunay na pinagdadaanan ng isang tao sa likod ng mga kamera. Ngunit sa likod ng panlabas na katahimikan may isang mas personal at mas malalim na dahilan. Sa gitna ng paghupa ng ingay ng showbiz, unti-unting hinarap ni Charis ang kanyang sarili. Dito nagsimula ang isang mahirap ngunit napakahalagang proseso ng pagtanggap at pag-unawa. Sa loob ng maraming taon, pasan niya ang bigat ng mga inaasahan mula sa kanyang pamilya, sa industriya at sa milyon-milyong tagahanga. Bata pa lamang siya nang ipatong sa kanyang mga balikat ang responsibilidad ng pagiging breadwinner. Ang tagumpay ay naging isang obligasyon. At ang obligasyong iyon sa paglipas ng panahon ay naging isang pabigat na nagkakait sa kanya ng kalayaang maging totoo. Doon niya napagtanto na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang isang buhay na hindi tugma sa kanyang tunay na pagkatao. Ang desisyong lisanin ang landas na yon ay hindi naging madali, lalo na para sa isang taong lumaki at namulat sa harap ng publiko. Bawat hakbang palayo sa imaheng Charis ay may kasamang takot, takot na hindi matanggap, takot na mawalan ng suporta, at takot na tuluyang maburam sa industriyang minsan niyang naging tahanan. Hanggang sa dumating ang sandali kung kailan pinili niyang basagin ang katahimikan at sabihin ang kanyang katotohanan. Sa isang panayam, buong tapang niyang ipinakilala sa mundo ang kanyang tunay na sarili. Ang pag-amin na ito ay isang mahalagang pagbabago, isang desisyong sinalubong ng iba't ibang reaksyon. May mga umunawa at nagpakita ng suporta, ngunit marami rin ang nanghusga at tuluyang tumalikod. Ang epekto sa kanyang karera ay agaran at hindi maikakaila. Nawala ang mga endorsement,
may mga proyektong hindi natuloy, at may mga pintong tuluyang nagsara. Sa isang industriyang sanay sa pamilyar at tradisyonal na mga imahe, ang isang radikal na pagbabago ay madalas ituring na isang banta. Ang paglalakbay bilang si Jake Cyrus, musika, kapayapaan at paghilom. Ang pagpapakilala niya sa sarili bilang si Jake Cyrus ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng pangalan. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa direksyon ng kanyang buhay at sining. Mula sa pagiging isang artistang hinubog ng mga inaasahan ng iba, siya ay naging isang individual na piniling unahin ang sariling katotohanan at kapakanan. Sa halip na piliting habulin ang dating anyo ng kasikatan, pinili niyang ituon ang kanyang lakas sa pag-aayos at pagbuo ng kanyang sarili. Ang tahimik na paglayo sa spotlight ay naging isang pagkakataon upang huminga, magnilay at maghilom. Nanatili ang musika sa kanyang buhay, ngunit nag-iba ang anyo at layunin nito. Hindi na ito musikang nilikha para sa mga music chart, para sa mga parangal o para sa pagpapatunay ng kanyang halaga sa iba. Ang musika ni Jake Cyrus ay naging mas personal, mas hilaw, at higit sa lahat mas tapat. Sa pamamagitan ng pagsusulat at pag-awit, hinayaan niyang magsalita ang kanyang mga karanasan, ang sakit, ang kalituhan, ang galit, at ang munting pag-asang natagpuan sa gitna ng lahat. Para sa kanya, ang musika ay hindi na lamang isang propesyon. Ito ay naging isang paraan ng pag-unawa at pagtanggap sa sarili. Kasabay nito, nagbago rin ang kanyang ugnayan sa publiko. Kung noon ay halos bawat galaw niya ay nasa ilalim ng mapanuring mata ng media, ngayon ay mas pinipili niyang kontrolin ang kanyang espasyo at kung paano niya ibinabahagi ang kanyang buhay. Sa kanyang social media, makikita ang isang mas simpleng pamumuhay. Mga sandali sa loob ng recording studio, mga tahimik na ensayo, at mga personal na pagninilay. Wala nang mga grandiosong eksena o pilit na drama. Ang imahe ay napalitan ng isang artistang mas komportable sa katahimikan, kahit na mas kaunti ang ingay at atensyon na natatanggap. Isang bagong definisyon ng tagumpay. Marami pa rin ang nagtatanong kung nasaan na nga ba si Jake Cyrus sa industriya ngayon. Ang sagot ay hindi simple at hindi maaaring ilagay sa iisang kahon. Hindi na siya ang batang mang-aawit na inaasahang susunod sa dikta ng komersyalismo. Isa na siyang independent artist na patuloy na hinahanap at hinuhubog ang sariling artistikong boses. May mga proyekto siyang inilalabas, mas tahimik, mas malapit sa kanyang personal na karanasan, at mas tapat sa kanyang sining. Maaaring hindi na ito kasing ingay ng dati. Ngunit para sa kanya, mas mahalaga na ngayon ang katapatan kaysa sa kasikatan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta nawawala. Ang bigat ng pagiging breadwinner sa napakamurang edad, ang matinding presyur ng pandaigdigang katanyagan, at ang pakiramdam na hindi lubos na matanggap dahil sa kanyang pagkatao. Ito ay mga karanasang malalim na nakaukit sa kanyang pagkatao at humubog sa kanyang kasalukuyang pananaw sa tagumpay at sa buhay. Sa mga panayam, makikita ang isang mas maingat, mas may lalim, at mas mapagnilay na Jake Cyrus. Hindi na siya nagmamadali. Natutunan niyang hindi ang dami ng views o ang laki ng entablado ang sukatan ng halaga. Mas pinahahalagahan niya ngayon ang personal na kapayapaan at ang kalusugang mental. Ang kanyang araw-araw na buhay ay mas simple. Mayroon siyang mas maraming oras para sa sarili, para sa mga taong tunay na sumusuporta sa kanya, at para sa patuloy na proseso ng paghilom. Ang pangarap na minsang pasan ng isang bata para sa kanyang buong pamilya ay hawak na ngayon ng isang nasa hustong gulang na piniling unahin ang sariling kapakanan, kahit na ito ay taliwas sa inaasahan ng marami. Para sa mga umaasa sa isang malaking pagbabalik sa dating liwanag, marahil ay hindi ito ang tamang inaasahan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na tungkol sa pagbabalik sa dating imahe o sa muling pag-abot sa parehong antas ng kasikatan. Mas mahalaga ngayon ang patuloy na pag-usad bilang isang buo at totoong tao. Sa ganitong pananaw, maaaring sabihin na hindi siya kailanman nawala. Nagbago lamang ang direksyon ng kanyang paglalakbay mula sa paghahabol ng tagumpay na nakikita ng mundo patungo sa paghahanap ng kapayapaang nararamdaman sa loob. Ang kwento ng pagkawala ni Charis Pempenko sa mainstream showbiz ay hindi isang simpleng kwento ng pagbagsak ng isang bituin. Ito ay isang masalimuot na salaysay ng isang taong
piniling lumayo sa ingay upang marinig ang sariling tinig. Sa isang industriyang madalas na inuuna ang imahe kaysa sa kapakanan ng tao, ang kanyang desisyon ay isang matapang na paalala na may buhay sa labas ng spotlight at ang pagiging totoo sa sarili, kahit hindi ito popular, ay isang tagumpay na hindi matutumbasan ng anumang parangal. Ngayon, bilang si Jake Zyrus, ang paglalakbay ay nagpapatuloy. May mga kantang isinusulat, may mga ideyang unti-unting binubuo, at may mga pangarap na mas personal at mas makabuluhan kaysa dati. Hindi na kailangang isigaw ang bawat tagumpay. Maaaring hindi na siya laman ng balita araw-araw. Ngunit ang musika ay nananatiling buhay at tumitibok sa kanyang puso. Ang batang minsang hihinangaan ng buong mundo ay isa ng artistang mas kilala ang sarili, mas tanggap ang mga kahinaan, at mas buo bilang isang tao. Sa huli, ang pagkawala ni Charis Pempenko ay maaaring makita bilang pagkawala ng isang imahe. Ngunit ang naging kapalit nito ay ang pagkabuo ng isang tunay na tao. At kung mayroong aral na maiiwan ng kanyang kwento, ito ang katotohanang minsan. Ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nasusukat sa lakas ng palakpakan, kundi sa katahimikan, kalayaan, at tapang ng pusong piliing maging totoo, kahit ang kapalit nito ay ang paglayo sa liwanag na minsan niyang kinagisnan.